marami sa atin ang nagtrabaho ng bonggang-bongga, ginawa ang lahat-lahat, and yet hindi nila nakuha yung gusto nila. And that's a reality. So, ang kasama natin ngayon dito sa podcast, pumayag po siya with just 50,000 talent fee. Maliit. Wait lang. Ang nakakaya dito, siya yung guest ko, siya yung may pakape. Uy, teka lang naman, Habi. Bakit? May in-order talaga ako sa'yo. Hindi lang siya umabot. So, Ah. Gcash ko na lang, Pwede naman. Eto na, kasama po natin dito sa From the Heart, my hobby. Hobby ang tawagan naming dalawa kasi we've been close even before pa sa MOR. Ito po yung best friend ko sa radyo. At mula noon hanggang ngayon, magkaibigan pa rin kami kahit wala ng MOR. DJ Onse! Hi! Hello, Habi. Welcome po sa mga tagapanood, mga ka-heart-heart. Hello. Heart-heart! Heart-heart. Ano maganda itawag sa mga ano natin, mga nakikinig at nanonood sa atin? Kasi from the heart, From diba? the heart, O, di So, ka-heart-heart ka-heart-heart na Huwag lang. na nating pahirapan pa yung mga bagay-bagay, di ba? Yung para kailangan na LSS sila, di ba? Ka-heart-heart. Namiss kita. Ikaw Kasi din. chika mo sa kanila kailan tayo huli nagkita. Binyag ng anak niya. Alam niyo kami yung tipo magkaibigan na Hindi nagkikita talaga lagi. nagkikita. Tapos pag nag-i-invite kami isa-isa sa iimbitahan niya ako, iimbitahan ako, pareho laging busy mga schedule namin. Ikaw ba naman yung ang dami mo ng ganap? Siyempre, 200,000 ka per, di ba? Per hosting. Hiyang-hiya naman ako sa 1.5 million niya per game, di ba? Oy, pero ito, kasi yung mga listeners natin before sa MOR, kilala ka na nila. Nakikinig sila sa'yo before. Pero para sa mga first time ka lang makikilala, sino ba si DJ Onse? Aside from being a radio DJ, a comedian, and a host, sino ka ba? Alam mo, parang feeling ko, Habi, every time na may nagtatanong sa akin kung sino ako, lagi ko sinasabi, tanungin niyo yung mga tao na nakakakilala sa akin kasi that is the truth of who you are. Kasi sometimes kapag nagpapakilala tayo sa ibang tao, sasabihin natin, ganito ako, ganyan, bla bla bla. Minsan may question sa mga nanonood na baka showbiz, bla bla bla. So, Habi, ang tanong, sino ba ako? So, ako ang sasagot? Oo. Well, aside from trusted friend, kasi hindi ko naman sasabing mahirap makahanap sa industriyang ito kasi nahanap nga kita eh. Trusted friend, mabuting ama, mabuting anak. And ito yung type ng friend na kahit gipit na gipit, never mangungutang. Pwede ko ba i-reveal yun? Never mangungutang and never nag-take advantage sa akin kahit kailan. Alam mo, kaya din kita minahal ng husto kasi naalala ko, nung hindi pa tayo super close, ang turo sa akin ng college friend ko, hi Beck si Beck TV, si Ryan Tero, sabi niya sa akin, mag-iingat ka dyan, syempre ibang mundo na yan. Kapag nasa work ka, just work. Huwag ka na masyado magtitiwala kasi hindi mo alam kapag nakatalikod ka na kung ano nasasabihin ng ibang tao sa'yo. Kaya, tsaka baka kaya ka lang nila gusto kasi may makukuha sila, mahihita sila sa'yo. Pero with you, hindi ko na feel yan at all. And I feel like, yung mga nakakatrabaho mo rin sa showbiz, kaya magaang din yung loob nila sa'yo, madali ka nila pakibagayan, kasi yun din yung napakita mo sa kanila. Kasi hindi lang naman ako ang close mo sa mundong ito, sa radyo, or hindi naman ako showbiz eh. Sa showbiz, marami ka rin ka-close. At marami din galit sa akin. Ayop ka talaga. Ay, kasi- Nilive up na kita eh. Inangat-angat na kita, binaba mo bigla eh. May maraming galit sa'yo. Hindi kasi, di ba, knowing me, I'm very transparent, di ba? Kapag gusto ko yung isang tao, makikita mo na gusto kita. Kapag ayoko din sa isang tao, mararamdam din ng tao na Tahimik ka, ayoko. cold Tahimik ka, lang no? ako. Hindi ako kasi parang walang pwesto sa akin na parang ubusin ko yung oras ko sa pakikipag-usap sa taong hindi ko gusto. Not unless kikita ako sa'yo. Gets mo? If it's business, if it's work. Pero yung halimbawa, bading tayo with ganito, kay ganito, tapos hindi ko gusto yung tao, parang hindi mo ako mapapasama sa ganon. Parang, Tinawa ko na lang talaga. Hindi. Parang hugot na hugot ka naman, Oo. Habi. Hindi, in fairness naman dito, si Habi naman, ganito, speaking of utang na pinag-usapan natin Oy, never kanina. talaga siya ng utang. Kasi aminin man natin to, hindi. Hindi naman lahat. Pag nangangailangan tayo, after ng kamag-anak, ang next na nating lalapitan, Kaibigan. malapit na kaibigan. Yes. Pero with you, ilang years na tayong friends? Nag-start tayo, then nagkakilala tayo way back 2008, pero yung friendship natin nag-start when I started sa MOR. MOR. Anong So, taon? 7 years na, Habi. Ang tagal na. 7 years or 8 years. Oo. Anong year ka ba nag-start with MOR?
2008, 6 years ako sa... Nagkwentahan daw tayo. Oo, nagkwentahan ng edad. ang bobo ko pa naman sa math. 2008, nag-start ako sa DCMM. 6 years ako sa DCMM. Oh. So, i-add mo nga yun. Kung 2008 ka, Sabay Habi. tayo. 2008 ka din. 2008 ka. ako, same tayo. Kasi nag-start ka sa FM, nag-start ako sa AM. Ang tagal pala natin sa radyo. Oo, pero that time, hindi pa tayo magkaibigan. Naging friends tayo anong year? Naging magkaibigan tayo noong pumasok na ako sa MOR kasi sa Tambayan hindi pa rin tayo ganun ka-close. So Enlighten me, paano? Paano tayo nag-jive? Okay. Hindi mo ako bet nung una. hindi naman sa hindi. Hoy, pero okay lang yun, marami makaka-relate sa atin kasi meron tayo nakikilala minsan. Halimbawa, at first, di mo pa siya kasundo, tapos nung nakilala mo na, mas doon na, uy, jive pala kami. Ang istorya kasi ni DJ Chacha at saka ni DJ Once, Habi, sige na, ako na magpapaalala sa'yo. Ang dami-dami na nakakalimutan talaga. Naturukan na ako 3 beses epidural, be. Totoo. Samantalang ako, isa lang po. Nanganak din pala. Hindi ko na maalala. Kasi 2008, nag-start ako sa AM. Ikaw, 2008, nag-start ka Sa FM. So, merong Christmas party ang FM at saka AM station. Ako ang representative ng AM, siya ang representative ng FM. Kasi kami yung mga bago, di ba ganun naman ang ginagawa sa kumpanya. Pag ikaw yung bago, ikaw yung pinagtatrabaho, di ba? So, Ikaw balagong. oo, nag-partner kami, so hindi kami magkakilala. Naiingayan ako sa kanya. Yung sabi ko, ano ba yan? Ang ingay ng babae. Tapos kasama natin si Awel Paz, 3 tayo doon. Papa Awel. Sabi ko, Awel, sino yung babae? Ang ingay. Naiingayan talaga ako sa kanya. Tapos, eventually, hindi tayo nagkakasama sa trabaho, pero iisa ang dressing room natin. Oo, yeah. Makeup room. Makeup room. So, ang nangyari nun, nung panahon na nasa AM ako, tsaka nasa FM, eto yata yung durog na durog yung puso niya, yung emo siya sa pag-ibig, yung ganyan. Wala siyang jowa. So, since, alam niyo naman, makinis tayo, tapos may itsura, pag nagkikita kami sa Natawa ko kaya sa- ayoko magsalita Oo, tungkol oo, sa oo. akin, di ba? So, nung pag nagkikita kami sa dressing room, lagi niya tinatanong, may jowa ka ba? Lagi niya sinasabi lagi ko naman, wala. Ikaw, wala din. Tapos sasabihin niya, alam mo talaga, pag umabot ako sa edad na 30, tapos wala akong jowa, ikaw na lang ang jojowain ko. Kaya nag-start yung hobby na tawagan natin. Now I remember. Kasi si Once po, hindi pa ganyan yung kulay ng buhok niya noon. Oo. Pag hindi mo siya close, hindi mo mapagkakamalang Becky siya. Becky ka ba? Ha? Actually, ilang taon ko na rin tinatanong sa sarili ko, tama ba itong napunta ko? Uy, pero sa mga di nakakakilala sa'yo, you are, bisexual ba yung tawag doon, Habi? Bisexual kasi, Nakakapagrelasyon ka sa, may nakarelasyon kang babae. may naka-live-in akong babae, may Oo. naka-live-in akong lalaki. Tapos, wala naman tong di ba? Wala naman no holds bar naman Oo, di no ba? filter tayo dito. So, lahat na yata ng hobby ng sexuality, Na-try mo? nakasex ko na. Oo. Tara. I mean, ganun ako ka-adventurous Oo. na Pero, tao. since na-try mo both sa male and female, meron bang parang mas mataas parang nung na-try ko pareho, mas mataas yung percentage lalaki yung Meron. gusto ko? Hindi ako naniniwala na kapag may nakausap kang bisexual, hindi, pareho lang 50-50. Hindi totoo yan, hobby. Coming from me. Sa'yo, hindi so totoo. ano mas mataas for you? Sa lalaki, ang urge na nararamdaman ko is mga nasa 60 or 70%. So 40 and 30 lang 40 sa girl. Kung halimbawa, sa girl, sa 40-30. harapan ko may isang babae tsaka isang lalaki, mas priority ko ang Lalaki. lalaki. O, Oo. parang may ganong factor. Pero na-enjoy mo rin yung relationship mo and sabihin na natin sexual experience with a female. Oo, at saka ang maganda naman sa akin, ay pinuri, no? Sa case ko, hindi ko na-try pagsabayin. Oo. Halimbawa, ang karelasyon ko is lalaki lang ako. Yung lalaki lang ang kung maglolo ko ako, lalaki din. Hindi ko nakikita yung sarili ko na kumikeme ako sa lalaki, tapos pag uwi ko ng bahay, ang kekemihin ko babae. Hindi ko siya kaya. Parang, ang gusto ko, nakalakin ako sa isang mundo. Pag babae, babae lang. Kapag lalaki, lalaki lang. Hindi ko kayang pagsabayin. Let's talk about yung naka-live-in mo na girl. Oh my God! Ano Kasi ba yan? yan ang hindi mo masyadong pinag-uusapan. Kasi ayoko nung balik-balikan. My God, that's past. Is she the mother of my inaanak Aldeo? No, Hindi. she's not. Ilang years kayo? Non? Oo. Nino. Pero parang may kilig. Hindi, kasi marami sila eh. Yung pinakamatagal at pinakatumatak sa'yo. Yung naka-live-in ko, siguro... Na girl. I guess mga
Ang tagal ng 6 months. Sa babae, 6 months? Oo. Mas matagal pala, guy. Kasi Si Gio kasi, ayun naman, nagpo-post naman kayo Oo. before. Gio is a guy na singer din. na bading din. Oo, Becky din, like you. But, Ano siya? So, dun pa lang makikita mo na mas mataas yung, kumbaga, mas preferred mo talaga men over women? Parang ganun. Paano yun? At saka, yeah, I guess so. Pero baka hindi rin naiintindihan ng mga manonood natin, mga ka-heart-heart, na pumapatol po ako sa lalaki, hindi sa straight na lalaki, ha? Hindi, wala akong urge sa straight na lalaki. Ang gusto ko, kung papatol ako sa lalaki, katulad ko, bakla din. Kahit gwapo pa yan. So, kaya I have this BFFs ng mga babae na sobrang safe ng mga asawa nilang lalaki. Oh, Kasi kahit iwan namin kahit sa'yo. sobrang gwapo niyan, wala akong halimbawa, ganito kasi ako pag may Hindi ka crush, tinetelagan? well, maku-curious ka na, malaki ba? Or ganyan and everything. Pero yung humantong sa magsisex, hindi. Kasi kapag nalalaman ko, halimbawa may crush ako, tapos nalalaman kong straight, nawawala yung ano ko, yung libog ko sa to do that. Why? Kasi alam ko na hindi niya masyado ma-enjoy because lalaki siya. Ang urge kasi sa akin is, nakikita ko na habang ginagawa namin, pareho namin na-enjoy. Hindi ako nalilibugan kapag nakikita kong ako lang ang nag-e-enjoy. Pero wait, meron mga straight guy na 'di ba? Na-enjoy nila. Oo. Yeah, pero With your experience, nakatikim ka ba ng straight guy? nakatikim ako ng straight guy. At nakita mo hindi siya nag-enjoy? hindi ka naman lalabasan kung di ka nag-enjoy. Oo. Pero the performance is different. Different. Oo. Puwera nung na-try mo na pareho mo Becky din. Oo, kasi ang kilos ng mga straight, kapag bakla ang kasex nila, very limited. Unlike kapag bakla sa bakla ang nagsisex, All the all way. out lahat yun. Di ba? Hindi mo naman mapapagawa sa isang straight na lalaki yung lahat ng ginagawa namin sa kama, di ba? Kumbaga parang may mga certain na hanggang dito lang ako. May mga certain lines sila na ito lang ang kaya kong ibigay sa'yo. Hindi ko to kayang ibigay kasi hindi ako ganyan. Tsaka to each his own naman eh. I mean, kung yun yung preference mo, then so be it. Yung paniniwala, hobby, na kagaya mo, nakatikim ka ng babae, nakatikim ka ng straight, nakatikim ka ng Becky, and now alam mo, pang Becky ka, mas pang Becky ka, nagkakagusto ka pa rin naman sa babae at lalaki, pero ang top one mo is Becky. Becky. For someone straight like me, or yung ibang nanonood, ano ba, pag never ka nakatikim ng opposite sex, other than your partner na same sex, masasabi mo na ba na talagang straight ka? O dapat explore namin para malaman namin kung ano? That, the misconception. Na parang feeling nila, parang yung sinasabi mo, Habi, parang ka-level na yung mentality ng ibang tao na, nakipag-sex siya sa bakla, hindi na siya straight. Ganon. may ganun Hindi siya ganon. Kasi para sa akin, straight na lalaki, kahit na may na-experience ka na Becky sa kama, if you're not doing the Becky line of art pagdating sa kama, I can still consider you as straight. Alam mo, kasi sa mga Becky din naman, hindi naman din all out lahat yan eh. For example, katulad namin, pareho kaming bakla, pero ako yung lalaki, ikaw yung babae pagdating sa kama. Ikaw yung on the feminine side. Kasi, for example, ako, never po akong, that's one thing kaya rin wala akong masyadong interest sa mga straight na lalaki. Kasi syempre, kapag straight na lalaki yung makakakemi mo sa kama, papasukan ka, di ba? Hindi naman ako nagpapapasok. So, Ikaw lang ang pumapasok. Yes. Oo. So, kahit may So, partner ang atake mo ay top. Top, oo. So, Explain top and bottom. ang top po, sila yung pumapasok. Ang bottom, sila yung pinapasukan. Sila yung babae sa Oo. relasyon. Ang Oo. versa, you can do both. Oo. Pwede kang pasukan. So, hindi ka pwede kang versa? pasukin. Hindi ako versa. Pero sumusubo ako. Diyos ko, Day! Usapang subo. Sabi ko palang magkakamustahan kami. Ano ba yan, ang aga-aga pa? Ito na kagandang topic Bongga natin. naman sumubo. Diyos ko, ako? Oo. Well, marami namang nasatisfied. Wait lang, hobby. Diyos ko, nawindang ako. Pero ito, pag-usapan natin, since wala ng MOR, malamang yung iba na nanonood sa atin, tsaka yung mga nakikinig din sa'yo before, iniisip nila, ano nang ginagawa ngayon ni DJ Once? Nasaan ka na ngayon after nung shutdown ng MOR na wala yung ABS-CBN? Kamusta ka nun at ba't ka napunta ngayon sa kung nasan ka man ngayon? Alam mo, Habi, yung iba na after ng shutdown, feeling nila na wala agad sa MOR, ang daming hindi na alam na may MOR pa. Nagkataon lang, wala na lang sa radyo. Nung nawalan tayo ng prangkisa,
tatlong DJ lang po ang tinira ng MOR to, work with them. Kahit na walang prangkisa. That's China Pops, kung di ako nagkakamali Popoy and me. And nagstay pa naman ako sa ABS-CBN ng 2 years, ng online MOR. Pero, syempre, nung mga panahon na yon ang hirap kasi pandemic, kulang yung kinikita mo. Kasi alam niyo naman, nagbawas ng sweldo sa MOR. Dumating yung time na nag-offer si TV5 sa akin to do TV shows. So, I left MOR, pero tinapos ko yung kontrata ko sa MOR. Hindi ako nag-breach of contract. And then, nakagawa ko ng 2 TV shows sa TV5. And after noon, balik na ulit ako sa comedy bars at saka Paddy's, of course. Ayan special mention ng Paddy's kasi hindi ako makakapasok sa Paddy's kung hindi dahil kay Habi. Kasi ako ang nagmana nung trabaho niya na inayawan niya kasi nga Hindi ko na inayawan. kayang tumanggap niya ng ganong sweldo. Hindi Ako totoo lang yung yan. kayang tumanggap ng ganong sweldo. Wait lang, hindi totoo yan. Kasi hindi ko na kaya magpuyat. Yun lang yun. Ha? Pero kung kaya ko, tanggapin ko yan. Hindi, saka hindi na din bagay sa image mo. Kasi ibang level na yung image Ewan mo. ko sa'yo. Magpakatotoo na tayo. Can you imagine Chacha performing sa Paddy's? Why not? Tapos nagbabalita sa umaga? Why not? I can wear all hats. Sa Wow, bagay. oo. So ngayon, Paddy's Point, aside from that, hobby, Ayun. Comedy bar, ayan, mga events tayo. So, totally, as of now, wala po akong TV shows, wala din akong radio shows. So, night person ako. Ever since naman, nocturnal po ako. So, lahat ng pinagkakakitaan ko po ngayon, mga events, mga panggabi, comedy bars, at saka disco bar. Disco bar! Ang luma ng disco bar! nakakahalatang ano ka. Oo. Ang tanda mo na. Hoy, birthday! Halatang 40. Magbe-birthday ka na kaya nga 11 niya kasi November 11 po yung kanyang birthday. At Habi, walang nakakalam ng edad ko. Even yung hindi mo yata alam kung ano yung exact na edad ko. Hindi mo sinasabi. Pero I have decided this year that I'm going to reveal it on the day of my birthday because Reveal mo na dito. wag na! Ilang Mape-preempt taon ka? kaya! Ilang taon Bala ka? kong i-reveal na habang nasa ibang bansa ako. Ha? Bakit hindi mo sinasabi edad mo? Nahihiya ka na tumatanda ka? Hindi ako nahihiya dahil tumatanda ako. Ang reason kung bakit hindi ko, naging seryoso bigla, no? Ang reason kung bakit hindi ko nare-reveal yung edad ko because of my frustrations. Frustrations about? Kasi nung bata ako, meron akong goal, dream na, kailangan sa edad kong to, may ganito na ako, nagawa ko na tong ganito ko. So, every time na may nagtatanong sa akin of my age, nagpa-flashback sa akin, yung dream ko yung younger self ko na dapat sa gantong edad, eto na ako eh. So, kaya ayaw ko siyang i-reveal. And then, eto lang, recent lang, hindi ko alam, Habib, hindi ako nag-decide last year na sasabihin ko na next year, i-reveal ko na yung edad ko. Hindi. Parang siguro mga 2 weeks or 3 weeks ago, parang sabi ko, okay, sige, sabihin ko na. Kasi nga, nahihirapan na din ako na yung, pag tinatanong ako, pabata ako ng pabata, ayaw kong sabihin kung ano yung totoo kong edad. So, parang dumating na ako sa point ng buhay ko na, sige, hindi ko na kuha yung gusto kong mangyari. Hindi ko na-achieve yung gusto kong i-achieve during my younger self. Pero, I've been reading books, watching documentaries of people na naging successful sa late age nila. Yeah. So, parang sabi ko, walang may alam ng future, di ba? Baka unsuccessful ako sa edad ko na to, pero baka next year or 2 years more, di ba? No one can tell. You consider yourself unsuccessful? When it comes to my own standards. Mataas masyado yung standards Mataas ang mo. standards ko. Sobra po, kung makikilala niyo ako in person, sobrang perfectionist po ako. Hindi ako yung tipo ng tao na kapag binigyan niyo ng trabahong magpepetics ako, I work hard from head to foot. Yun ang problema sa akin. Sobra po akong workaholic. Na kapag binigyan ako ng trabaho, gusto ko, masasabi ng company na, yung pinapasweldo ko sa'yo ay tama. Tapos kapag hinahawakan ko yung sweldo ko, mas gusto ko yung I deserve this. Or sasabihin ko na parang kulang. Compare dun sa effort na binibigay ko, kesa dun sa parang labis yata to dun sa... Ayaw mo ng ganung feeling. Hindi ako ganun. Ang galing. Oo. Ikaw yung, kahit ito yung binigay na TF sa'yo, bigay mo yung all out mo.
Para pag binigay sa'yo, deserve ko to, kesa parang sobra, hindi all-out performance yung nangyari. Oo. Nagkaroon ng impact sa akin yung sinabi mo, na yun pala yung, kasi first time mo yung sinabi sa akin. First time ko nalaman na yung reason kung ba't di mo nire-reveal yung age mo is because you consider yourself unsuccessful dahil ang taas ng standards mo, meron kang gusto para sa buhay mo na feeling mo at this age, hindi mo pa nakukuha. So ngayon, dahil nag-decide ka na sabihin na yung edad mo, ano to, is that you letting go of My those standards. dreams and goals? Paano yun? Help us understand kung bakit ready ka na i-reveal yung edad mo. Nilet go mo na ba yung mga pangarap mong yun? And ano ba yung pangarap na yun na gusto mo sana? Hindi naman letting go of my dreams, Habi, pero more of accepting the reality. Kasi parang ilang years parang lagi kong tinatanong yung sarili ko, ba't hindi ko nakukuha? Bakit hindi dumadating sa akin despite of pinili kong walang bisyo, pinili kong after work nasa bahay sa family. May sakit kasi ako na I'm comparing myself to others. Na nakikita ko na bakit sila nagbibisyo sila pero mas nakukuha nila yung trabaho. Bakit sila, alam ko meron silang ginagawang mali, hindi maganda, pero sa kanila napupunta yung projects. Hindi ba ako magaling? Yung parang, hindi ko ba deserve na mabigyan ng ganong klaseng break? Anong problema sa akin? Laging, may ganon akong factor. And then, na-realize ko na parang, kung doon ko ibubuhos yung oras ko, questioning of my capability, questioning, why not me? Parang hindi ako makaka-move on. The reason kung bakit gusto kong i-reveal yung edad ko is more of, sabi ko nga, accepting my realization. Na sa buhay ng tao, hindi lahat ng gusto mong mangyari, hindi lahat ng pinangarap mo, mabibigay sa'yo kahit paghirapan mo pa ng bonggang-bongga. That's the sad reality. Why? Kasi naniniwala na ako ngayon sa salitang, if it's destined to you, Or meant for you? or meant for you, sa'yo talaga yun, Habi. I mean, hindi mo kailangan maging tamad dahil naniniwala ka na destiny kong yumaman o destiny kong makilala. Pinagtatrabahuhan yan. Pero in some cases, alam ko maraming makaka-relate. Marami sa atin ang nagtrabaho ng bonggang-bongga, ginawa ang lahat-lahat, and yet hindi nila nakuha yung gusto nila. And that's a reality. So, kumbaga parang ako, to lessen the baggage, alam mo yun, yung makahinga ko na, okay, edi ito yung edad ko, tapos yung mga kasabayan ko, may Nandun mga na sila. yung nakikita mo may mga mansion na sila, yung mga kabatch ko, ganito na yung buhay kasi minsan dumadating sa akin, Habi, am I on the right track? Parang tinatanong ko na kung pinusig ko ba yung kurso ko before at nag-concentrate ako doon, yung mga kaklase ko na ganito na yung buhay ngayon, gano'n na din ba kaya ang buhay ko? Mali ba yung pinili kong daan? I mean, pero pag tinatanong ko naman kung mali, pero dito ako masaya eh. Yung kahit alam ko na hindi sapat yung kinikita ko, pero ang saya ko. So, parang sa buhay ko, parang ano ba yung mas importante, DJ Once? Maliit na sweldo na masaya ka, o malaking sweldo pero hindi ka masaya. Parang dun pa rin ako napupunta sa gusto kong maging masaya. Maaaring hindi kompleto, hindi ko masyadong gusto, pero masaya ako. Wow. Grabe yung mga sinabi mo. Politics in this industry. Do you consider na parang na ganun ka in a way? Kasi talented ka naman, pero hindi nabigay sa'yo kasi wala ka masyadong connection kagaya ng iba? Well, Paano ba, Habi? Kasi nagigets kita and I'm sure makaka-relate sa'yo. Hindi lang yung mga nasa industriya natin, also yung mga nasa ibang industry na in this world sinasabi nila, more than the talent, sometimes you have to have the connection, Yes. right connections. Yes. Well, ibabalik ko sa'yo kung ano yung lagi mong sinasabi sa akin, Habi, ma-pride ako. Lagi niya sinasabi sa akin, Habi, baba mo yung pride mo. Ng konti. Ng konti, kasi ang taas-taas ng pride mo. Kasi, yung sinasabi po naming pride is, hindi ko kasi kaya kiss ass. In our line of business,
sometimes to have a good connection, a strong connection, you have to kiss Kailangan ass ma-PR people. ka. Hindi naman Ma-PR kiss ka. ass, ma-PR. Well, Halimbawa- we know some people na hindi Grabe PR ang ginagamit. Kita natin talaga. Define PR and kiss ass. Oo. Pag PR tsaka kiss ass. PR is in professional level. Okay. You're doing your job. Kailangan ito sa trabaho. Oh. Kiss ass is hindi to professional level. Ito yung tipong kaya mong siraan ng iba Para umangat. para umangat. Oo. Kaya mong sumipsip sa boss para lang makuha mo yung posisyon. Iba kasi yung PPR ka sa boss dahil ipapakita mo na, boss, kaya ko to eh. Kaya ko tong gawin. Kinulang ka ba sa PR? Ang PR hindi. Hindi ako kinulang sa PR. Kinulang ako sa, alam mo yung, okay, paano ko ba explain? My God, marami yata magagalit sa akin. Hindi ko kayang sabihin na, ang ganda mo kahit hindi ka maganda. Thank you na sabihan mo ako nun before, ha? Oo. Ibig sabihin, maganda ako. Tsaka ako yung tinignan niya. Hindi ko kaya. Gago din Di ba to pag eh. may mga boss yung sasabi, para makuha mo yung, boss, ang galing-galing ng project mo, ang bongga. Kaya siguro nandiyan ka sa ganyang posisyon kasi, alam mo, grabe yung, hindi ko siya kaya. Hindi mo kaya Parang yung feeling kiss ko, ass sa boss. Oo, parang feeling ko, hindi lang siya ang niloloko ko, kundi niloloko ko yung sarili ko. Kaya naman minsan, ako po yung tao ng klaseng, very seldom nyo ako marinig na sasabihan kita na magaling ka, na maganda ka, na okay ka, na totoo ka. Pero once narinig nyo po yun sa akin, sobrang legit nun. Totoo yun. Pag sinabi kong magaling ka talaga. Oo. Kapag sinabi kong maganda ka talaga. Kasi bihira yung lumabas sa akin. Ayoko kasing magustuhan ako ng ibang tao dahil pinupuri kita. It's a big no-no sa akin. Yung parang, ay, halimbawa, sino bang sikat na artista ngayon? Coco Martin. Pag nakita ko siya, Coco, ang pogi mo. Well, pogi naman si Coco Martin. Pero sasabihin ko, ang bait-bait mo, ganito, blah, blah, blah. Nang hindi ko naman na-experience. Na nagre-relay lang ako sa kwento ng ibang tao. Gusto ko, yung lahat ng maririnig mo sa akin is based sa kung anong na-experience ko sa'yo. Kalibel kasi ito ng may sinisiraan sa yung ibang tao. Tapos nung na-meet mo naman, maayos naman pala. So it's the same thing. Oo. Saan ka kinulang? Ako, Oo. feeling ko sa talent, Habi. Hindi, parang, let's face it. Parang You're feeling very ko, talented. but not enough siguro. I mean, not enough para Pero sa standard it's ng iba. nice that you're critical of yourself. Pero pakiramdam ko kasi parang masyado kang critical. Baka nakakalimutan mo to praise yourself. Nagpe-praise din naman ako ng nagpe-praise din naman ako sa sarili ko. Kaso nga lang, bumabalik ako, Habi, dun sa yung magaling ka naman, di ba? Magaling ka, nakakatawa ka. And then, pag pumapasok sa utak mo yung bakit di ako nabibigyan ng magandang break, anong sagot na kukuha mo? May mas magaling sa'yo. Yung magaling ka, pero mas magaling sila eh. So, hindi para sa'yo. Mas nakukuha sila. Maraming magaling sa industry. Maraming magaling sa industry. Pero alam mo ha, isa sa mga pinagpapasalamat ko, hindi ako lagi napipili as the lead role. Halimbawa sa mga projects. Pero every time na hindi available ang lead role, lagi akong second option. Lagi akong ay, Onse, available ka ba? Kasi hindi kasi available to. Tapos at the end, kapag napanood nila ako, okay pala si Oncia, bigyan pa natin. Ikaw ang Swerte ako sa mainstay, ganun. nagiging mainstay ka mas matagal. Swerte ako doon. Kaya doon sa mga nakukuhang lead role, Second option. laging na second natin option ako, tawagin. pero nanganganak siya. Pero Abby. Habi, hindi ba masakit yun for you because you are always the second option? Siyempre, nung una, masakit siya, Habi. Kasi, nung bata ko, gusto ko ako maging bida. Yung, gusto ko ako ang maging lead, 'di ba? Tapos, every now and then, nare-realize ko, lalo na sa mundo ng pelikula at saka pag-arte, mas maraming tumatagal sa industry na ikaw yung support. So, nung una kasi gusto ko maging lead role, lead actor, tapos eventually gusto ko na lang maging character actor na every time yung lead role, kailangan ng ganitong klaseng parang character. BFF. Oo. Kasi, Diyos ko, dami ko na pong nagawa mga teleserye at saka mga pelikula na puro BFF ako ng bida. Oo. So, somehow na-enjoy ko kasi nakakamit ako ng ibang tao. Nagkakaroon ako ng panibagong knowledge, work ethics, paano nila ginagawa. And, ayun, dun sa tanong mo na masakit, 'di ba? Pero wala akong magagawa. Minsan nga blessing in disguise eh. Yung
ikaw yung pangalawang pinili, pero ikaw na yung nagstay. For example, ayoko! Ayoko nalaman. Ano yan? Hindi yung huli kong huli kong sitcom, di ba? Hindi naman talaga para sa akin. Ito yung kasama si Sue? Oo. Hindi sa akin Sue, yun. Jay Cuenca, sa Oo, TV5. yes. Hindi sa akin yung role na yun, pero dahil nagkaroon lang ng parang professional talking doon sa sitcom na hindi po pwedeng gawin ito ni ganito. Oo. Tsaka hindi, nakita nila yung work ethics mo. And you're talented, bagay ka sa role, nasubukan Oo. ka na nila, kaya nagdire-diretso. Exactly. Nasubukan na nila ako before. Oo. Kaya nung nangailangan ng ganong character, kuhanin natin siya kasi nakatrabaho na natin to, nakita na namin kung paano to magtrabaho. Oo. Work ethics, attitude sa industriyang to, gaano ka-importante? Super. As in, para sa akin more than talent. Yung work ethics mo, kasi kahit gaano ka kagaling, kailangan ko pa bang mag-mention ng mga pangalan ng artista na sobrang gagaling, pero ang career, ups and down, because of attitude. Kasi, importante, ikaw, Habi, hindi ka naman tatagal dito sa industry na to kung hindi ka nagkaroon ng magandang work ethics, di ba? Hindi ka naman magkakaroon ng ganyang kalaking pangalan kung hindi sa, Kalaking balakang lang. Million earnings, Alam mo, di ba? claim ko yan. Claim ko yung million earnings. Hindi, ang word is claimed. Kasi na-claimed mo na. Hindi claimed. Claim ko to kasi pag may mga ganyan daw na talkies, bawal daw yung, hindi daw Tama. gano'n. Ma-manifest mo talaga siya dapat. Oo. In this industry na ikaw ay radio host, TV host, komedyante, alin doon ang pinaka? And also an actor, kasi lumalabas ka sa mga sitcom, alin doon ang pinaka-paborito mo? Acting. As an actor talaga. Actor talaga. Kung actor ka, anong level or goal sana yung gusto mo ma-achieve na hindi mo pa na-achieve ngayon? Na I can do acting na hindi ako nakatali sa pagiging baklang aktor. Na I can do a lot of roles. a man's actor, a Oo. straight acting, Oo. maging aswang, a drama, not only comedy. Actually, meron nga akong pelikula na parang yun yata yung first time na parang mala MMK yung atake, pero hindi naman na ipalabas. Na Shelby yung pelikula. And do you feel kaya pa ba i-achieve yun? Lalo pa dun sa mga nabanggit mo na sa akin kanina. Well, as a teenager, hindi na talaga kasi ang tanda na natin. Pero, And you have accepted it. oo, na-accept ko na. Parang dumating na ako sa punto ng buhay ko na parang feeling ko, well, it's a sad reality and I know you will be against dun sa mentality ko na yun na parang feeling ko, dumating na ako sa buhay ko na parang tanggap ko na parang hindi ko na marireach yung level ni Vice Ganda, hindi ko na marireach yung level ni OG Diaz, hindi ko na marireach yung level ni Tito Boy Abunda, kasi parang feeling ko I'm running out of time because of my age. Kasi kung pagbabasehan mo, anong edad ba sila nag-start bago sila naging matagumpay sa edad nila ngayon? But never forget na merong mga nag-start ng late Yes. at naging successful din. Yes. Alam mo, Javi, habang hindi kita nakilala ng ganyan. Ha? Because every time, sorry, hindi ko siya nakilala na super-duper negative. Hindi naman, super duper negative ba? That is so negative Super to negative say. ba yun? That's negative to say na imposible ko na siyang maabot sa edad ko. But at the same time, okay din siya in the sense na, alam mo yun, ayaw mo masyado mag-expect kasi baka masaktan ka in the end. Pero that's why we're here, di ba? For us to get there kung saan man natin gusto mapunta. Kaya lang ikaw nandun ka sa, parang nandun ka sa level of thinking na, yung dun tayo sa achievable. Yung in reality. Yes. Hindi yung unreachable dreams. Kaya lang, habang ngayon tumatagal yung usapan natin, na-realize ko ngayon kung gaano ka hard on yourself, hubby. You're so hard on yourself. Sobrang hard ba Did ako? someone ever tell you that? Na parang medyo hard, hubby. Ikaw pa lang nagsabi sa akin na medyo hard ako. Kasi kaya po nagulat ako sa kanya, whenever I talk to you, ikaw lagi nag-cheer up sa akin eh. Kasi ito si Hubby, sa tagal siguro ng friendship namin, mga 2 out of 10 lang yung shinare niya na problema niya. Yung 8 sa akin, puro problema, papunta sa kanya. So, lagi niya akong pasisiyahin, lagi niya akong patatawanin, lagi niya akong i-cheer up. Tapos yung 2 beses na yun na nagka-problema siya, usap lang kami, pinapakinggan ko siya, okay lang yan, Hubby, ganyan-ganyan. Pero never ko naisip na ganyan kakanega.
Kasi, sorry Habi, to cut you lang. Iniisip mo kasi that you're not successful. Success kasi for other people, iniisip nila dapat may magara kang bahay, dapat may magara kang kotse, dapat na-achieve mo na tong career na to by this age. Pero I have to say, for me, you're successful. Why? Thank you. Why are you successful? Maayos yung pagpapalaki mo sa anak mo. Despite the fact na dito sa Pilipinas, ang dami pa ring bashers ng magulang na pag bisexual or alam mo yon bakla, tomboy ang nagpalaki sa bata, iba agad yung iniisip ng iba. But with you, nakita ko kung gaano kabait yung anak mo. Successful ka kasi nakakakain kayo ng 3 beses sa isang araw. Nakikita ko, napapakain mo ng masarap yung pamilya mo, nadadala mo sila sa gusto nilang mapuntahan. So why are you still thinking that you're not successful? Let's not base yung success sa money or alam mo yon sa job title per se. Sana mawala na yung ganong thinking Hindi sa mga naman, tao. ako naman, acknowledge ko naman yung I have few little trophies of myself. Ano ko naman yun? Alam ko naman yun na I have this kind of trophy when it comes of being a father, this kind of trophy sa pagiging radio DJ, this kind of trophy. I mean, yung ano ko lang, siguro yung, baka ma-misinterpret lang ako ng ibang tao na parang ang sinasabi kong pagiging successful is yung na-achieve mo na goal when you were younger. So, kaya parang feeling ko lang, kasi, di ba, sobra ko kasing tinrained yung sarili ko para akong kabayo, yung pag sinabi ko na, okay, ito yung gagawin ko, para akong may tapa-oo. Like, Yun lang. Dun lang ako. And despite of doing that, hindi ko nakuha yung gusto kong gawin. Despite na parang feeling ko, tama naman yung mga decisions na yung gagawin ko and everything. So, parang dun lang siguro in a way, kaya siguro ako napupunta dun sa sinasabi yung parang negative thinking of yourself na parang hindi naman dahil sa feeling ko wala akong nagawa. I know I have some trophies in my life. But, kumbaga parang yung totality lang of siguro na siguro masyado lang na-embark sa utak ko na yung kailangan sa gatong edad. Or yun nga, kasi meron ka na nito. nako-compare mo yung sarili mo sa iba. Sa iba. O for example, the best example is comparing to you. Alam ko magkaiba tayo ng genre, but you are younger. Oh? You are younger kesa sa akin, but look how successful you are right now. Hindi ko ikino-compare ng merong poot, galit, inggit, and everything. I'm just telling everybody na, oh, si Chacha, na-achieve niya sa gantong edad. Mas bata siya sa akin. Nakuha niya to. Tapos, parang feeling ko pareho lang naman kami ng effort ng sipag. Pareho lang naman kami ng effort ng professionalism pagdating sa trabaho. But, the stars is aligned with you. I mean, parang feeling ko lang, my stars were never aligned with me. Parang may ganun lang na feeling. Pero, hindi naman para sabihin kong my life is miserable. a dark world. Yes, miserable. Oo. Like a dark world without the stars. Oo. Hindi naman sa ganun. Ang point ko lang is parang, question is, bakit?